Alam nyo, kapag pinag-uusapan natin ang World War II dito sa Pilipinas, madalas nakafocus tayo sa malalaking labanan, yung mga formal na hukbo, pati na rin sa mga sikat na general na nasa mga aklat ng kasaysayan, di ba? Pero teka, paano naman yung mga hindi nakita ng madla? Yung mga literal na nakipaglaban sa anino? Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang isang napakahalaga pero nakakalungkot man sabihin, madalas makaligtaang bahagi ng ating kasaysayan, ang mga shadow warriors o yung mga hindi kilalang bayani ng Pangasinan. Sila yung mga taong walang pag-aalinlangang ibinuwis ang lahat para sa kalayaan natin, kahit na hindi man lang naisulat ang mga pangalan nila sa kasaysayan. Kaya bago tayo lumalim, gusto ko munang isipin nyo ito, sino ba talaga ang naghanda ng daan? Palagi nating naha-highlight yung araw na dumaong yung mga higanting barko ng mga Amerikano sa Lingayen Gulf at tama naman, makasaysayan yun. Pero ang hindi alam ng marami, bago pa man dumating ang napakalaking puwersang yun, meron ng mga matang tahimik na nagmamasid sa dilim. Sila talaga ang naunang nagbukas ng landas at yan ang aalamin natin ngayon. Okay, umpisa natin sa bahagi 1, ang pagbagsak at pag-aalsa. Kailangan muna nating balikan yung madilim na realidad na tuluyang sumira sa payapang pamumuhay sa buong probinsya. Balik tayo sa taong 1942. Grabe ang bilis ng mga pangyayari noon. Sa loob lang ng napakaikling panahon, sunod-sunod na gumuho ang mga pangunahing depensa natin. Bumagsak ang Bataan sa loob lang ng ilang araw, tapos sumunod agad ang Corregidor. At heto ang pinakamabigat, tuluyang sinakop ng mga Hapon ang buong lalawigan ng Pangasinan sa loob ng ilang buwan. Isipin nyo yung takot ng bawat pamilya sa ilalim ng ganoong kalupit na pamamahala. Pero alam nyo kung ano ang nakakabilib? Imbes na tuluyang mawalan ng pag-asa at sumuko, yung takot na yun ginawa nilang apoy. Pinag-alab nito ang damdamin ng mga lokal na leader para magsimula ng isang tahimik pero napakalawak na pag-aalsa. So, mapapatanong ka, sino-sino ba talaga ang nasa likod ng kilusang ito? Hindi sila mga formal na sundalong nag-aral sa mga sikat na military akademya. Sila yung mga tunay na bida ng kwentong ito, mga ordinaryong Pangasinense. Pinag-uusapan natin dito yung mga magsasaka na literal na iniwan ng kanilang mga araro at mga mangingisda na tumalikod muna sa dagat. Iniwan nila ang normal nilang buhay para tumakas paakyat ng mga bundok at magtago sa mga pinakaliblib na baryo. Doon, sa loob lang ng mga tagong nipahot sa mga bayan ng Tayug, San Fabian at Agno, palihim silang nagtipon-tipon para bumuo ng isang matibay na puwersa. Kaya siguro iniisip nyo paano sila lalaban, di ba? Wala naman silang mga modernong machine gun o matitibay na tangke. Ang tanging bitbit lang nila, mga lumang paltik, itak. At heto ang pinakamalaking advantage nila sa lahat, ang malalim na kaalaman sa sarili nilang lupa. Oo, kulang sila sa modernong armas, pero pinunan nila yan ng determinasyon na kasing tibay ng asero. Plus, kilalang-kilala nila ang bawat sulok ng gubat at yung mga tagong daanan sa buong lalawigan kaya hindi sila basta-basta mahuli. At dyan na pumapasok ang bahagi 2, lihim na intelligence network. Dito natin makikita kung paano naging susi ang impormasyon sa pagbabago ng takbo ng laban. Ang pinaka-crucial na point dito ay ito. Bago pa man pumutok ang unang baril sa Lingayen Gulf, impormasyon na ang pinakalakas nilang sandata. Ang network na binuksan nila ang nagsilbing literal na mata at tenga ng Allied Forces. Habang tahimik na naghintay ang buong Pilipinas sa ipinangakong pagbabalik ni General Douglas MacArthur, ang mga lokal na mandirigmang ito ang siyang walang takot na nagmomonitor sa bawat galaw, bawat kampo at bawat plano ng mga Hapon mula sa mga anino. Walang nakakalusot sa kanila. At alam nyo ba kung sino ang nanguna sa isa sa mga pinakamapanganib na trabaho dito? Ang mga magigiting na kababaihan ng Pangasinan. Isipin nyo yung tindi ng sitwasyon araw-araw. Palakad-lakad lang sila sa palengke at sa mga simbahan, palihim na nagpupuslit ng pagkain at gamot para sa mga nasa bundok. Tapos, yung mga sikretong mensahe at intel, nakatago lang doon mismo sa ilalim ng mga isda at gulay sa mga basket nila. Ginagawa nila ito araw-araw. Kahit alam nilang oras na mahuli sila, walang ibang bagsak kundi matinding pagkakulong o pagbitay. Isang napakatinding patunay yan ng kabayanihan at lakas ng loob nila. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakamatinding bahagi ng kwento. Bahagi 3, Labanan sa Lingayen Gulf. Dito na natin pag-uusapan yung makasaysayang araw ng Luzon Landing noong January 1945.
Subukan niyo i-visualize yung eksena nang magtakpo ang alyansang ito. Medyo nakakagulat yung contrast eh. Sa isang side, nandiyan ang Allied Forces, puno ng mga nakakalulang dambuhalang barko, mabibigat na armas at mga batikang international na sundalo. Tapos, sa kabilang side, sasalubungin sila ng ating mga lokal na gerilya nang bitbit lang ay lumang paltik at itak. Literal na laking gulat ng mga Amerikano pagdaang nila dahil yung inaasahan nilang madugo at imposibleng labanan sa Pampang ay hindi nangyari gaya ng inaasahan nila. At ito ang malinaw na nagpapakita kung bakit yung matagumpay na pagdaong ng mga Amerikano ay literal na nakatuntong sa mga balikat ng ating mga lokal na gerilya. Sila na pala yung maagang nagpahina sa mga kuta ng Hapon at inagaw pa nga yung ibang mga mahalagang pwesto baga pa man dumating ang tulong. Sila rin ang nagbuwis ng buhay para linisin ang mga kalsada mula sa mga landmines at bomba. At higit sa lahat, nagsilbi silang mga ekspertong gabay papasok sa mga masukal na gubat ng Sual at Labrador. Kung wala sila, for sure, napakarami sanang buhay ng mga Allied Forces ang nasawi sa Lingayen Gulf. Dito na tayo papasok sa bahagi 4, ang masakit na katotohanan. Tutungo tayo ngayon sa pinakamabigat na bahagi ng pagsusuring ito, kung ano ang sumalubong sa ating mga lokal na bayani matapos pumayapa ang alikabok ng digmaan. Kasi pagkatapos nilang ibuwis ang lahat-lahat para sa kalayaan, ang ating mga matatapang na shadow warriors ay tahimik na bumalik sa kanilang mga bukid na tila ba walang nangyari. At heto ang masakit na realidad na kailangan nating harapin. Marami sa kanila ang pumanaw na walang nakuhang kahit anong benepisyo, walang pensyon, walang opisyal na pagkilala mula sa gobyerno o minsan nga kahit isang simpleng salamat man lang para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang laking sampal ng kaibahan, no? Habang ang ibang bansa sa buong mundo ay nagdiriwang, nagtatayo ng mga naglalakihang monumento at ipinagsisigawan ang pangalan ng kanilang mga sundalo, dito sa Pangasinan, maraming pangalan ng ating mga gerilya ang tahimik na nabaon na lang sa lupa. Ang naiwang pamana nila, kalimitan ay mga kinakalawang na medalya na lang na nakatago sa mga luma at tahimik na sementeryo ng lalawigan. Isang napakalungkot na kontrast sa pagitan ng mundo at ng mismong sariling likod bahay natin. Pero mayroong isang napakagandang kaisipan mula sa binasa nating kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Sabi nga, ang pagiging bayani ay hindi laging nasusukat sa taas ng monumento, sapagkat ang tunay na kabayanihan ay madalas na matatagpuan sa tahimik na desisyong piliin kung ano ang tama, ang lumaban para sa kalayaan at sa iyong kapwa, kahit na alam mo sa dulo ng lahat ng ito, maaring walang makita o walang papalakpak sa iyo. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong ibalik ang usapan sa inyo. May kakilala ba kayong lolo o lola na may sariling tahimik na kwento ng katapangan noong panahon ng Hapon? Gusto naming marinig yan, kaya sana i-share ninyo ang mga alaala nila sa ating comment section. Ang buong layunin kung bakit natin ginawa ang pagsusuring ito ay para bigyang dangal yung mga hindi kinilala ng lipunan. Ang kasaysayan, alam nyo, hindi lang yang nakakakulong sa mga makapal na libro, buhay na buhay yan sa mga kwento ng ating mga ninuno. Kaya patuloy nating pakinggan at kilalanin ang nakaraan. Dahil malay natin, ang susunod na bayaning matutukmesan natin ay galing pala mismo sa inyong pamilya. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.